Hello sa inyong lahat mga ka-YouTubers. Bago lang po ako dito sa YouTube. So, matagal na tong account ko. Pero, nag-a-upload pa rin ako ng a-upload. So, magbabahagi po ako ng isang tips na mabisa sa lahat ng may karamdaman. At, isinishare ko po ito. Baka sakaling may mga taong matulungan ko na takot dahil meron silang sakit. Wag po tayong matakot. Kapag may sakit po tayo, wag tayong matakot dahil ang takot ang nagpapawors sa lahat ng organs natin. Kapag takot ang isang tao, di alam kung anong gagawin, balisa dahil may sakit siya. Mas lalong maaabrigado ang katawan mo, or mas lalong magwo-worse o lumala ang iyong katawan dahil nga siguro nga hindi ka pa ready na ganyan, may sakit ka, baka kunin ka na ni Lord. Hindi po. Ang kailangan mo lang gawin ay tulungan po ang sarili mo at magdasal na tanggapin mo na may kasalanan ka, tanggapin mo na may karamdaman ka, may healthy man, magpasalamat ka sa taas. May sakit ka man, magpasalamat ka sa taas. Kung anumang meron ka, magpasalamat ka sa taas. May sakit man o wala, ay pasalamatan mo ang taas. Kumbaga, kung ikaw ay may malalang karamdaman, tanggapin mo, mabuhay o mamatay, ipagkatiwala mo sa taas. Kung mamatay, wala kang magagawa dahil ang Diyos lang nakakaalam. Kung mabuhay ka man, pasalamat ka sa Panginoon. Kung mabuhay o mamatay, pasalamat ka sa Panginoon. Kung hanggang dyan na lang ang buhay mo, pasalamat ka sa Panginoon. At kung wala kang sakit, pasalamat ka. Pero ito ang gagawin mo para lumakas ang loob mo, ipagkatiwala mo sa taas na tulungan ka niyang makarecover, na dagdagan pa ang nadugtungan pa ang iyong buhay, na huwag kang magalit kapag ikaw ay may sakit, na para bang wala na ang lahat, no? Hayaan mo lang yan. Bagkus magtiwala ka sa taas na ipagkakaloob sa iyo ang kagalingan. 'Di ba? Dahil naranasan ko yan dati. Nagkasakit na talaga ako dati. Sobrang nginig na yung katawan ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nginig na parang matutulog ka na lang ganyan. Tapos lahat ng pagkain nasusuka ka na, parang hindi na tinatanggap. So, kaya nagpapayo ako sa lahat ng may karamdaman na maging matatag at magdasal, talagang sulit na dasal na galing sa itaas, na kung kukunin ka na, wala kang magagawa dahil sa Kanya naman ang buhay. At mamatay at mabuhay, magpasalamat ka sa Kanya. Ganun, mamatay at mabuhay, magpasalamat ka. Pero humingi ka ng tulong sa taas. Huwag mong hayaan na hanggang dyan na lang ang buhay mo, di ba? May pag-asa pa, kapatid. Lakasan mo ang yung tiwala sa taas, lakasan mo ang loob mo na gagaling ka. Dahil yan ako noon nung nagkasakit ako. Nanalig lang ako sa taas. Wala nang nagsusuka na nga ako lahat. Sinuko ko na nagsusuka ako lang. Talagang lumuhod talaga ako. Sa kabila ng lahat, hindi ako natakot. Bagkus lumuhod talaga ako at umiyak sa taas. Natulungan ako dito sa lupa. Yun talaga ang ginawa ko. Hindi ako natakot. Dahil kung natatakot kayo, mas lalong gagrabe ang karamdaman ninyo.
mas lalong magwo-worse, mawawala kayo sa baka yun pa ang ikaano, 'di ba no? So, ang payo ko lang sa lahat, manalig at magtiwala sa taas na magdasal ka na pagalingin ka at dugtungan pa ang iyong buhay, dahil sabihin mo sa kanya, may naghihintay pa sa'yo, may nangangailangan pa sa'yong tulong, may mga nagmamahal sa'yo na kailangan ka at kailangan kanila. Kailangan nila ang gabay mo. Kung ikaw ay ina, magulang, anak, kailangan nila ang tulong mo, kaya't wag kang bibitaw. Magtiwala ka sa taas at magdasal. Yan ang sinasabi ko. Ang tulong na nagmumula sa taas ay darating kapag ikaw ay hindi nawala ng pag-asa. Darating yan. Basta't manalig ka sa puso mo, lakasan mo ang loob mo, huwag kang matakot. Dahil lahat naman tayo nagkakasakit, lahat naman tayo ay hindi perfecto, dahil tao lang tayo na nasusugatan. Nagkakasakit, may problema. Lahat ng tao ay may problema. Walang taong walang problema. Problema sa bulsa, problema sa puso, problema sa mga magulang, kapatid, o mga anak, ganun. Lahat tayo ay may problema. Kaya huwag kang panghinaan ng loob dyan. Kung sino ka mang nakikinig sa akin, lakasan mo ang iyong loob. Talagang parang lakas na nagmumula sa taas na hindi ka matitibag ni numan. May pag-asa pa, kapatid. Magtiwala ka. Kumain ka ng mga masustansyang pagkain, yung mga kung hindi tinatanggap ng iyong katawan ang mga pagkaing masasarap, mga baboy, karne, mag-diet ka, cleansing, kumain ka ng mga pagkain pang mahirap, balanghoy, kamuti, at mag-juice ka, kumain ka sa tamang oras, uminom ka ng gatas, yung Alpine or fresh milk, mas mainam sa may karamdaman, mabilis gumaling ang may karamdaman, at kailangan ng pagmamahal ng mga kamag-anak na nakapalibot para mabilis kang gumaling, kapatid. Lahat ng sinasabi ko ay para po sa inyo, para makarecover kayo ng maaga at para hindi mag-aalala ang inyong mga mahal sa buhay. Dahil ang mga mahal nyo sa buhay ay nag-aalala din kapag may karamdaman o may sakit ang party ng pamilya nila, mga magulang, kapatid, kung may mga bata nagkakasakit, apektado din ang magulang, dahil nakakaawa. Mas sasabihin na lang ng magulang na ako na lang ang magkasakit, o sasabihin na lang ng anak, ako na lang, kung nakikita nila ang magulang na ganun. Dahil nakakaawa naman po talaga. Itong tip na ito ay binibigay ko sa lahat para makatulong sa nangangailangan na huwag matakot at lumaban. Tiwala sa taas. Talagang maraming dasal na kailangan para yung puso mo ay maging bato na hindi matitibag ng anumang pagsubok. Ganun po yun. Kaya kung sino ka man, tandaan mo, may pag-asa ka pa at bibigyan ka pa ng puong may kapal ng mga biyayang gusto mo, at yung mga pangarap mo sa buhay ay matutupad mo. Kaya magpakatatag ka at magpakabait. Yan lang po. God bless you. God bless sa inyong lahat kung sino man kayong nanonood.